bilang part ng buong puzzle. Anong part siya ng katawan? Dewa. Ayan, Ulo. yung kaninang dome ay Tumayo. siya na pala yung Binte. torso. Tama. Yun namang isa sa Torso. yung sinasabi na ayan, siya na pala yung hips. And ano yung relevance sa pag-aaral natin na ginagawa tayo yung assembly? Kapag pinag-compro yung pieces of the puzzle at in-identify mo siya na siya lang, mahirap, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Iba-ibang sagot. Ano ang kinalaman nito sa gusto nito gawa? O gusto karunungan na ibigay sa atin? Kaya yung ating alamalaya, what is the relevance of Mary? What is the relevance of Saint Jerome? What is the relevance of the angels and the saints? What is the relevance of the sacraments? If we don't see the full picture of our faith, mahirap. Parang si Mama Mary, pwede naman sapat na. Pwede naman tama yung dome ng simbahan. But if we see the entire picture of what we believe, doon natin malalaman natin yung pagkaganda ang ating nananalan. Ay ganito pala kaganda ang ating sinusundan. Ganito pala ang ibigay sa ating ng Diyos na karunungan. And we will appreciate the faith more. We will appreciate how we are being formed as a Catholic, as a Christian. Do you get it? So that's what we're going to do dito sa pag-aaral ng Bible. And sige nakapagbasa ng Torah, the entire Torah, from Genesis to the book of Deuteronomy. Pabasa nito. Ayan. Ako nung natanong sa akin yan, sabi ko, may ganun yung gawa ko yan. Ay, hindi pala, kasi hindi ko nabasa, hindi ko nabuklat. Sanay ako sa New Testament, sanay ako sa mga letters of St. Paul. Pero yung, I don't even, recite, or hindi ko mabanggit ng tama yung mga pangalan, yung mga terms, especially in the Old Testament. But if I see the whole Bible as a one big amazing story, I found out that every verse, every chapter, and every book of that amazing book all points to the one single story of the story of God. Do you get me? So, bibigyan ko kayo ng overview of what's going to happen for the next few weeks dito sa ating pagalimutan ng ating Bible assembly. Ito yung mapapansin nyo sa screen. Nandiyan yung buong kwento ng Bible. Yan. That's the entire God's plan of salvation. Because the entire Bible all points to Jesus Christ. Pag binasa mo Genesis, bubuhin mo, and then you have to reflect. Isipin mo, ay, grabe! Adam and Eva, Cain and Abel, the Tower of Babel, all of them point to Jesus. And all of them, every verse, every chapter, all point to God's plan of salvation. Yes, we go to Mass every Sunday. We have prayer meetings sa mga bahay natin, we pray the rosary. But if you think about what is the relevance, if you think about what is important in my life, that just kailangan mo sila o di ko ako pero kung nalaman mo, bakit, kung paano, at kung ano ginagawa ng Diyos, when you try to attend the Mass, you will see, bakit na ng Diyos. Ganito ako importante sa akin. And that's what we're doing. That's what we're going to do when we start this Bible assembly on March. And I really thank Father for giving this opportunity. Kasi ngayon po sa aming feast, kaya ko nasabi sa inyo na kung matapos ko yung Torah, we just completed the entire 5 first books of the Bible. Isang taon po namin pinagkatalang ng Genesis and Deuteronomy. And I saw the relevance, I saw the significance of these 5 books in the life of Jesus. Why? Ask me why. Noong unang panahon walang Biblia. Noong unang panahon, walang binabasa ng tao. And Jesus was a Jew. At anong Biblia ang binabasa ni Jesus? The Torah. Lahat ng Hudyo
ay may requirements na dapat nasa puso sa unahan nila yung libro ng Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kabisado ni Jesus. Hindi pa wala pa ng New Testament dati. Wala pa ng Acts of the Apostles dati. Wala pa ng letters of St. Paul dati. Si Jesus yun. And because he was a Jew, Jesus was studying. Jesus was reading the Old Testament. At ano nangyari? Jesus didn't choose the entire Bible. Jesus was the fulfillment of the Old Testament. Ibig sabihin yung aaral mula sa Genesis ay nagkaroon ng katuparan because of God's plan of salvation. And that's Jesus. Kaya nga sabi ko sa inyo na every Bible book, every chapter in the Bible, they all point to Jesus. Because Jesus is God's plan of salvation. Amen? You get me? Okay, so this is the entire Bible in general. Kung mapapansin niyo dyan, we will find out na dito sa simula, naniniwala tayo that God is a supreme being. God created the entire world, the entire universe, the entire humankind. And we can see and we know that our first parents, male and female, si Adan at saka si Eva, nung ginawa si Adan at saka si Eva, ginawa niya ito na may same level of human dignity. Walang mataas sa kanila, walang boasting, walang mas mataas si Eva kasi babae siya, mas mataas si Adan kasi siya yung provider for the family. No, equal dignity, and he established them as his friendship, as his relationship. Imagine niyo, no? Habang naghahanap, kasi naman naman yung si Adan at si Eva pala naman, naghahanap sila kasama si Lord. And they were doing which is WWPSSP. Ano niyo yun? Tatlo sila. They were not holding hands while walking, mas may pa. Si Adan, si Eva, at ang Diyos. And that's the original plan. For God to be with us, for God to be within our beings, walking, hand in hand with Him. Kaya ano nangyari, di ba? Hindi na ito pa nangyari. Because when God blessed them, sinabi sa kanila ng Diyos, you own the earth. You have to protect the earth, the entire place, and subdue it. Pag-aakit niyan, kayo gagawin kong steward ng buong sa aking ginawa. Kaya lang nangyari, because of sin and disobedience. You know, if you read, nasa Genesis 2, it really made me open my mind that at the very start, nandun na si Jesus. Nandun na si Jesus. Kasi muna pala, we will find that out when we take a deeper look in the book of Genesis. Kung paano na ang nandun sa paraiso ay si Eva, si Adan, at Ahas, at ang Diyos, paano nagkaroon ng Jesus doon? He will be coming centuries later, but he was there. Not only because he was God, or he is God, but the story really points that particular scene to Jesus. Malaman natin yan. So, malaman natin yan. Now, yung mga kasalanan ni Eva at Adan, they transmitted that original sin to their descendants. Ibig sabihin sa atin, ibig sabihin, mula nung magpatanggal sila sa paraiso, lahat yun, labanan na yun. And the only thing that can save and that can bring us back to the original plan of God will be coming in thousands of years later. So, ano nangyari? Sabi ng Diyos, nang magkaroon ng pagsuway, nang magkaroon ng temptation, paano nabuko at naisip ng mga Bible scholars natin that there will be a great plan of salvation because of what happened. Saan natin makikita yung Genesis chapter 3 verse 15, sinabi ng Diyos, I will put enmity, ang kausap niya yung Ahas, between you and the woman and between your offspring and hers. He will strike your head and you will strike his heel. May mangyayari na dahil sa nagawang temptation, dahil sa nagawang kasalanan, dahil sa nagawang disobedience, something will have to be repaired. Something will have to be made whole again. And that something is the plan of salvation. So what happens next? Napaalis sila sa paraiso. Isinara ng Diyos sa paraiso forever.
forever from men. At sa paglabas nila sa paraiso, nagpatuloy ang pagiging makasalanan, nagpatuloy ang disobedience ng mga tao sa Diyos. They were strangers from God. Nawala na sa isip nila. Ang iniisip nila, how can be myself? How can be God? Hindi naisip nila, paano ko papantayan, kagaya na sinabi ng Amas, sila Eva, paano ko papantayan ang Diyos? And guess what? Ask me what? Tingnan ka rin ng Diyos eh. Paano ba makakalaman sa kapwa ko? Paano ko magiging Diyos? How can I make myself the pedestal na ang pinilinan? Si Lord, ito naman nilanan dyan eh. So, what happened? Even He's already king. Even God already accomplished the plan of salvation. It still happens. Why? Because the Bible, even though it is one book, the Bible, even if it is comprised of many books and many stories, it's not yet done. Why? Because it can only be done if you put yourself in that story. You are the story of the Bible. You can tapos ang Bible sa Revelation. It doesn't stop there. It stops and starts in your life. Pag-isip mo, nakakabit ka kay Jesus. Paghahanda mo ng mga anak ko makapasok sa school at nakakabit kay Jesus. That's a story of the Bible. Because the Bible is leading, the Bible is leading in your life. Sino sa inyo mga nakaalam na nag-pilgrimage sa Holy Land or nakapunta na? There are four Gospels in the Bible. And many people believe that when you go to the Holy Land, that's the fifth Gospel. But I believe na meron pa kami. The sixth Gospel of the Bible, even though you don't go to the Holy Land itself, you are the sixth Gospel. Kasi sa buhay mo, nananahan ng Diyos. Sa buhay mo, nananahan sa Jesus. Ikaw ang pang-ani ng Gospel. Kung paano mo isabuhay ang mga turo ng Jesus, you are the sixth Gospel. There are an amazing opportunity and inspirations to really find out how we can be part of the greatest story of the entire universe. We will be part. Whether you like it or not, whether you know it or not, you are part of the gospel. Do you believe it? I hope you do. Okay, another. The love of Dios promised that there will be a reconciliation through Christ. May pinili siya. He chose a man, He chose a nation. And that man, of course, you know that already, that man is Abraham. God cared so much for Abraham's descendants. Magmula ko ang gagawin ang ama ng lahat ng mga bansa. And God cared so much for Abraham that He liberated them from the slavery of Egypt. Pwede naman sila manatili ito eh. Okay na naman sila doon eh, kahit sila nahihirapan, kahit araw-araw, kahit mga anila sila. And you know, that's what we experience. Okay na ako dito, pwede na ako may trabaho na ako maganda. Kumikita naman ako na nakapagpapay ako sa family ko, but are you really free? Are you really free from the bondage? That's what God wants us to be free of, from the bondage of this world. Because God's plan for salvation is never changing. Mula nung simula, na tayo ay nasa garden dito. HHW, so if you are being comfortable, if you are being made okay in this world, that's not yet God's plan. Especially when we don't have God in our life. Kaya nung inalis ng Diyos ang mga tao sa slavery sa Egypt, He promised them one place. And one person that will liberate them from all these things. It was not just the slavery physically. It was not just the slavery emotionally. Hindi, libre na ako. Okay na ako. Hindi na ako nakakali. Hindi na ako nagkatrabaho. Hindi na ako pinapurusan. Hindi na ako inaanini. No, not yet.
Because the original plan of God is not that. Hindi ka aalisin sa Egypto. Aalisin ka sa Egypto at dadating ka sa paraiso. Kasama ng Diyos. That's the plan. Hindi na mabago yung plan. Okay. Now, when God liberated people from Egypt, the descendants of Abraham, tayo, He asked them to be faithful to Him. Wala na kayo sa Egypto, wala na nagpapagusto sa iyo, wala na nag-aamitin sa iyo. Please be faithful to me. By obeying my command. I have given you my command. We know it. Kung ibinigay ng Diyos ang 10 commandments, ang 10 law. You know, next to this, we will find out that are these laws really law? Diba? Batas ba talaga yun? We will find out when we take up Exodus. Ano ba talaga yung binigay ni Moses? Or that Diyos kay Moses sa taas? Or bakit hindi nakasunod ng mga tao? Ano ba nakasunod ni Moses yung mga tao sa taas? Para sa kanila gusto bigay? Hindi sumunod. Why? We will find out. Bakit naglalaganda yung bush? Why? At sino yung bush? That's God, of course. Pero bakit naglalaganda? We will find it out when we... Alam mo yung excite ko lang kayo eh. Lalo pag pinag-aralan natin ng Genesis, Exodus, you will be amazed at the wisdom of these 5 amazing books. So, let's go back to Abraham. And let's go back to the man of Jesus, or God. He gave them a land that they can control their own. Sa haba-haba ng kanilang posisyon, sa haba-haba ng kanilang paghihirap sa disyerto, eto na, they were already there at the doorstep of the promised land. Eto na, Lord, ano na ba yung pinanalo mo? Maybe yes, maybe not. Inalis mo kami sa Egypto, and then what? And then we will find out that when they were back to the promised land, to Israel, ay mga nangyari na, dinusos sila kung sino mga kaaway ng Israel, they were niransacking na ng mga templo. So many things happened. Why? Lord, okay ka namin, makalis ka sa Egypto, okay ka namin. Makalis ka sa mga kaligid, okay ka namin. So, what's next? So, as the time passed, eto na dahil sa mga yun, nakalabas ng Egypto, nakarating na sa Israel sa promised land, they still became unfaithful. Hindi pa rin, ulang pa rin. Paano ba hinahanap pa rin? So, God had to warn and even to punish them. But when they realized and repented for their infidelities, the people of Israel was delivered by God. And such events and many things that happened, there was now the community of faith in Israel. Do you follow that? Overview lang po yung nangyari. We will go deep inside each of the part of God's plan of salvation. So, eto na. In the fullness of time, dahil kahit nandun sila sa promised land, kahit nandun sila sa ipinangako ng Diyos na magiging okay na kayo dyan, hindi pa rin unfaithful pa rin sila. And what happened was that God fulfilled His promise through Jesus, through His Son. This was the great good news. God Himself becoming man to save humanity in the person of Jesus of Nazareth. During our Bible study of the entire Gospel of St. Matthew, God became man so that man can walk with God. Ang ibig sabihin nun, yung pagbaba ng Diyos mula sa atin, yung pagiging baby, yung to be living amongst us, to be living like us. Do you know what that means? Nakikita natin may mapapos ko na. Pero ano ginawa ko that the birth of Jesus itself signifies isang word na. And that word is sundo. Hindi say sundo. Ang ibig sabihin ko, sinusundo ng Diyos. Why? Ano ang ibig sabihin ng sundo? Reaching. Pupuntahan mo yung anak mo, nasa school, para ihatid mo sa bahay. So, the house and the school are two different places. Susunduin mo siya kasi mula sa bahay mo, pupuntahan mo yung anak mo. There's already a bridging between your house and that school.
Sinundo mo yung anak mo. Ito yung halo. Ganun din ang Diyos. Nung ipinadala niya si Jesus, at ipinadala, sinusundo niya tayo. There is a bridge now between heaven and earth. Because of that, amazing opportunity for us to be with God. Sinundo tayo ng Diyos. At sino pinasundo niya? Si Jesus. So that's the birth of Jesus. That's the theme. Sinusundo ka ng Diyos. And there are so many preaching points, so many inspirations we can get from that. You know, just from bakit sa Bethlehem, ilang beses sila pumato, bakit hindi sila pinagpusan? Anong meron doon? May pakamayang na sila wala. Bakit sa saksakan? Pwede naman mag-makeshift doon sa doorstep. Bakit gano'n? Alam mo nasa mga bakit na ni Jesus sa Israel? Baka inisip natin yung sa subdivision, pero hindi mo lang nilagay sa garden house. Pwede naman doon. Bakit sa mga kasama ng tayo? So ano meron doon? Bakit sa saksakan? So, the main point of that scene, nababanggit ko lang kasi tayo sa community kay Jesus. And I'm just making some reflections on what happened during the first reading. Sinusundukan ng Diyos. So, the high point, pagkatapos na ipinadala sa Jesus, the high point of his ministry was his teaching. The greatest preaching ever done in the entire history of the universe is in Matthew chapters 5, 6, and 7. And it happened in the mountain. The preaching of the mount, the sermon of the mount. And there was no other person who did it than our Lord Jesus Christ. Nandito pagpapalan ng mga nakatapa sa Old Testament. Binigyan ng Jesus ng practical application. Di ba ganun na nangyari sa atin? We go to the Bible, we read the Bible, pero ang kinalaman sa ating buhay, we will find out when we study Daniel. We will find out when we study Jonah. We will study Jonah. Pero si Jonah, yung kinaya ng isla, we will study Jonah. 4 chapters of Jonah, we will find out 5 amazing lessons. Di ba? May goals. Bawat chapter may kaya sa may goals. We will study that. We will find that out. And yun nga yung sinasabi ko na sa feast, kami, I did the feast. Nandiyan ako sa Santa Tomas before I was preaching sa Santa Rosa. Pero I was doing the mission, nandito na kami sa Santa Tomas. We are building a feast there. By the way, for your information, the feast is reaching out to that church. Hindi yung mga, alam kasi sa tao si mga na natin, we are going to be nourished by the Mass, by our sacraments, by our relationship with each other. Pero isipin natin yung mga ibang tao na nabigyan, pero nasaan sila rin? Maybe even our own families, right? Ako, hindi ko makasama sa mission ng kapatid ko. Di ba kayo ng kapatid? Ako lang yung nasa feast. Ako lang yung active sa community. Ako lang yung nakapagsipahan. Paano naman sila? So we're reaching out to those people who are not comfortable already with the settings of our faith. Why? Because of so many influence outside. Now, the platform of what Jesus did during his public ministry was equality. At pantay. Mula sa pinakalainahin ng lipunan, sa pinakalainahin, pantay-pantay. Not ambition. We will have ambition, of course. Sino ba naman tayo yung mga Hindi ako, gusto ko yung mga But I want to get rich so that I can be fair to so many people. Equality. Kasi gusto ng Diyos. You follow? Next, sharing, not hoarding. Kaya kailangan mo yung Why? Kasi kailangan natin simbahan so that people can look at our churches with so much awe and inspiration. At sabihin nila, siguro masyado kapagmahal ng mga tao doon. Siguro mga tao doon magbigay. Kung tao doon, share. Why do you have to get rich so much? Para yung mga tao na nila, pagdating ng tulungan, yung mga barang-barang na You know the feast? Dati, ginagawa namin, papuntahin namin ang tao sa sinihan. Kasi, nandun kami nag-aaral eh. Nandun ang preaching, nandun ang inspiration, nandun ang going builder.
And then we will attract people. Yung mga Sunday na gusto ng simpa na mag-mall na tayo. Pwede doon namin dadali ng isa. Doon namin dadali ng Diyos. And that's what we will do. Not only that, dati pinagawa na namin sa simbahan o sa sinihan, mga tao ng church. So dito kayo, may isa dito kayo, meron dito mga live worship activities, meron dito inspirational talk, meron dito sharing of your life, but not anymore. We will not be focused on that moving forward. Sige na. Kami po ang gagawin namin. Talagang, when previously, we are attracting people to the feast, but those who cannot go to the feast, hindi makapunta sa mall, hindi ako makapasalayo, wala makasabi. That's why I'm so inspired by our amazing parish. Di ba pumunta sa mga amazing parish? Grabe, kung nalalaman niya sa this is Jesus. Going to the outskirts. Father Eugene is our example. Ang isang kwento, parang din sa sinishare ko about equality and sharing. All of us. Paglabas ko ng simbahan, natapos sa misa, hindi na natapos sa misa. Second part na yun. Ang first part dito, and then, when Father Eugene says, tumayo kayo. Hindi sinasara simbahan. Di ba? Yes, the physical door is being closed, but you now become the church. Kayo na. Tayo. So yun na, hindi kayo family, even the jokes, Father, no? But especially the inspiration, yung sermon, yung dasal, yung natatawag sa Jesus. Paglabas ko yung part 2, ikaw na ngayon yun. Yung ginawa nito yung family, yung is part 5, being the representative of Jesus. Ikaw na ngayon yung representative of Jesus sa us. For the entire week, mula Lunes sa Sabado, nagiging Jesus na kayo tao. And that's what the gospel is saying. That's what Jesus did to us. Equality, sharing, and the third one is service. Who ministry is service, equality, and sharing. Yun ang ginagawa sa atin. And we will find books every day. How are we going to do it? By steps to Bible study. So, with this platform, ginawa na Jesus yung kaya natin gawin. Pinakita sa atin. Being the seat, talking to those people with problems, and ministering to the oppressed, reaching out to the poor, reaching out to those who are incapable of going. You know, ang sarap makasama si Lord. Ang sarap sabihin na kay Lord na ako eh. Tao si Pala na ako eh. Every day of my life, alas, trabaho ko mga ng misa. Pag may activity sa pamagay, nandiyan ako. Pag may kailangan, mga pilgrimage or nandiyan ako. Ang sarap, marang ko na sa buhay ko. Bakit hindi ko yung paramdam na ikaw sa iyo? This is really interesting. When Jesus descended into heaven, sinabi niya, ayun na, ay bibigyan mo ng mission. Ayun na, bibigyan mo ng gagawin. Ipakita niyo ang mga sa malita. There are many people who don't see and who don't even know the face of Jesus. Kaya po, tayo lahat makikita ng Jesus. By doing what Jesus did, quality, sharing, and service. After the 3 years of Jesus' ministry, He foresaw His death. Namamatay sa Jesus. Kaya naman kayo namamatay na, diba? Nandun na rin, nasa kanan na rin. Pedro, ikaw ang kaming sandigan natin sa bahay. We know it already, right? The chair of Peter. And on you, on this rock, I will build my church. Bakit si Pedro? Pwede naman si Juan. Pwede naman si Matthew. Si Matthew magaling. Tax collector. Magaling sa man. Bakit hindi si yung anak ni yung service na? Bakit Pedro? Bakit hindi si John? Hindi ko siya iniwan. Hindi siya nagdo sa tao yung sakit ng kanyang buhay. But si Pedro, pinagkano mo siya. Tatlong beses. Si Judas, sa beses na pinagkano siya. Si Pedro tatlo. Bakit siya?
we got there from the public ministry of Jesus, and then we will find out what happens after during the Paschal Mystery. Salamat, Brother Darwin. Kami po ni Brother Darwin ay partner. Kanina, doon po sa kasimulan ng ating activity, ginawa natin yung puzzle. Di ba yung puzzle? Actually, the basic point ng puzzle na yun is kapag hindi natin nakita yung kaugnayan nito sa kabuuan, no, napaka-limited ng ating knowledge. Kaya di ba kanina natin sa inyo, ano ba yung hawak ninyo? Ano ba? Parang ganisa. Yan. Ano ba yan? Di ba? Siguro sa nung ibigay sa inyo, para gawin yung activity yun, na-distribute mo lahat. Tinanong kayo, ano unang pumasok sa isip ninyo? Ano ito? Pwedeng tenga, pwedeng dila. Hindi natin alam, ano? Pero matapos natin na ma-identify ang bawat isang part at napagdugsong-dugsong natin, nakita natin yung buong picture. Ito pala ay isang image ng isang babaeng nagsusumba. Akin yun, pero paano ko nabuo yun? Kasi talagang ako'y pinagpuyatan ko talaga. Kaya ako medyo haggard pa rin eh. Kaya binabalik-balikan ko talaga hindi na lumabas. Anyway, so ganun din po. So kanina po natin discuss na Brother Darwin ang tungkol sa Biblia. So it started from the beginning, from the Old Testament up to Jesus. Ngayon mga kapatid, dito sinasabi sa atin na parang makilala at maunawaan natin kung sino ba si Jesus at ano yung kanyang ginawa, kinakailangan natin makita at ma-recognize ang bawat bahagi ng Biblia. Kaya nasabi ko mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, hindi lang sapat na meron kang alam na Bible verse. Hindi lang sapat na ang may alam kang isang Bible verse. Kasi bakit? Because that single Bible verse is not the Bible. The Bible is the whole Word of God. Yun mga kapatid ang dapat nating tandaan. Kasi minsan mga kapatid, doon tayo na sasabihin ko na-intimidate o na-insecure. Kasi pag binumapit sa'yo, meron kang Bible verse. Diba? Isang kwento, nagkaroon daw ng isang gathering ng mga sekta sa pinakamalaking event center. Philippine Arena. Kasi isang iglesia. Philippine Arena. So, ang sabi doon, libre yung pagpasok, libre, lahat pwede pagpasok. Pero may tatlong tanong na dapat kang sagutin. Anong iyong religion? Anong alam mong Bible verse? At anong sinasabi ng Bible verse nyo? So pag nasagot mo yun, pasok ka. So may una, tinarap ng guard, sabi, anong religion mo? Born again. Anong Bible verse ang alam mo? John chapter 3 verse 7, King James Version. Anong sabi doon? Ye must be born again. Sabi ng guard, pasok, born again ka. Ikaw, anong religion mo? Ako yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ka. Anong alam mong Bible verse? Roma 16:16. Ano ang sabi ng Bible verse na yun? At magbanal kayo ng banal na halin kayong mga iglesia. Iglesia ka kasi. Ikaw, ano ang religion? Dahan-dahan. Anong Bible verse ang alam mo? Jeremiah 6:16. Anong sabi sa Jeremiah 6:16? At magsasayo kayo sa mga dating landas, sa mga lumang landas. Dating ka na, pasok. So, pahuli, ikaw, ano tayo mo? Katolik ko. Ano ba yung verse na mo? Nasa dulot din namin na sabi ko, pasok, katolik mo na. Natatawa kayo na. Kaya nakakaniya yun. Alam ko nakakaniya? Because you often forget
forget that the Bible is a Catholic book. Bakit natin sabing Catholic book? Alam niyo, ang dami-dami pa na lumabas sa mga aklat na nagsasabing ito ay salita ng Diyos. And it was the Catholic Church that categorized and determines alin nga ba rito ang mga tunay na salita ng Diyos. Kaya lang nabuo ang Biblia dahil ang simbahan ang nag-determine kung ano yung mga libro. Di ba tandaan niyo, lumabas yung Da Vinci Code? Tandaan niyo, di ba sumikat yun? Merong Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Judas Iscariot. Totoo, lumabas yung mga aklat na yun. At simbahan ang nagsabi na hindi sila tunay na mga salita ng Diyos. Pero hindi sila nakasama dito. Kaya nga hindi tayo dapat nahihiya. No? Hindi tayo dapat na-insecure, hindi tayo dapat na-intimidate because in the first place, the Bible is a Catholic book. Kung wala ang simbahan, hindi mabubuo ang Bible. Kaya nga, mga kapatid, para huwag kayo ma-intimidate, bibigyan ko kayo ng link. Kasi hindi natin maliwasan yun, di ba? Lalalo sa inyo. Ikaw, ano alam mo Bible verse? Dapat may alam ka. Ikaw, ano alam mo Bible verse? Genesis chapter 1, verse 1. Ano sabi sa Genesis? In the beginning. May alam ka. Di ba? Kapag sabi, ay may alam ka pa isa. May alam ka. Revelations chapter 22, verse 21. Anong sabi doon? Amen. Tapos, kaya nga mga kapatid, huwag tayo mag-intimidate. Alam niyo mga reason kung ba tayo na-intimidate? Sapagkat hindi natin binabasa. Kaya nga ngayon, with this Parish Bible Assembly, ay sinisimulan natin na yung parang tayo nag-iihaw ng barbecue. May uli, aakuyan mo, magbaba ka. Pero you have to, kinakailangan natin paypayan upang yung bata ay maging apoy. So ito yung pasimula. Kaya nga dito pala, discuss ni Brother Darwin, ano nga ba yung role ng Biblia? Kasi pag hindi natin nakita yung role ng Biblia sa plano ng Diyos ng kaligtasan, magabaliwala sa atin, hindi natin pangalaga ito. But now, alam natin na sa Bible pala, dito mo makikita, ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin? Makikita natin na sa pasimula, nung ang nais ng Diyos ay kaligtasan, at paano tayo magkakapakaligtasan? No? We have to know the plan of God. At paano natin malalaman ng Diyos? Nandito ang salita ng Diyos. Nung minakita ko sa Bible sa Facebook, ano ang ibig sabihin ng Bible? Acronym daw yun. B-I-B-L-E. Basic Instruction before Living Earth. B, Basic. I, Instructions. B, Before. L, Living. E, Earth. Kasi, kapag binabasa natin ang Biblia, naghahanda tayo ng kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin, halimbawa, ay kilala ko si Father Eugene. Paano siya nakilala? Nakita ko sa Facebook. Hindi ko, malay mo, hindi ako kasi okay malay mo. No, poser lang pala yun. Pero kung ako ay nakilala mo, ako ay nakausap mo, makikita mo at malalaman mo. Kilala ko talaga si Father Eugene. O kaya pag nakita mo yung picture ko sa Facebook, sasabihin mo, ay si Father Eugene, masungin. Bakit? Tingnan mo yung profile pic niya, nakasimamo. Tapos pag nagawa, hindi ka may Facebook. Father, hindi ko may Facebook. Pero nakita ko si Father Eugene, si Malayo, nakasimamo. Nagkumukha ko, baka matapak. Pero pag nakausap mo ko, yung malalaman, ay, mabalik talaga si Father. So, ganun din mga kapatid kay Jesus. Kapag tayo nakatingin ng Jesus sa malayo, nasasabi natin, okay, nakita ko si Jesus, kinala ko si Jesus, I can identify who Jesus is. But if we do not have an encounter with Jesus, hindi natin malalaman ano nga ba ang plano ni Jesus para sa atin. At
paano natin malalaman yun? The Bible. Kaya ako dito mga kapatid, pinagawa ni Brother God mula sa pagkakakakak kay Jesus. Alam niyo, yung plan ng Diyos nagkaroon na nakatubaran kay Jesus. Kaya wala na tayong kapaghanapin pa. Kapag may isang lalabas sa sasabi, ako ang kaligtasan, huwag na natin paniniwalaan yun. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay si Jesus. At pinahayag ng kaligtasan sa pamagitan ng dalawang paraan. Words and works. Words, nagpahayag siya ng mabuting balita. Works, himala. Diba? Gumawa siya ng mga himala. At yun, mga kapatid, ang paraan ng pagsasabi niya sa atin, ito na ang pag-ahari ng Diyos. At ang kaganapan ng ginawa ni Jesus, alin yun? Yung kanyang Misteryo Pascual. At ang Misteryo Pascual, pamamayan, muling pagkakulay at pagkakaya sa kanila. Kaya sa ating Brother David, ano ba yung pagkakatawang tao? Kanina pag-inom natin Bible, sabi natin doon, and the Word became flesh and dwelt among us. At ang salita ay nagkatawang tao at namayan sa gitna natin. Ano yung pamamayan sa gitna natin? Ibig sabihin ito, si Jesus ay hindi lang basta naging tao. Siya ay nakiisa sa atin. At sabi niya sa sulat sa mga Hebreo, siya ay naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. At sasabihin natin, Father, wala na si Jesus. Bakit na siya sa langit? Nangalungkot na siya sa kanan ng Ama. Di ba? Ngayon, paano natin nakakalasan ng kanyang presensya? Sabi dito, ipinagpapatuloy ng Diyos, God continues to be with us, pinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang presensya sa pamagitan ng simbahan. At yun mga kapatid, ano ba ang simbahan? It is the community of God. It is the community of God. Tayo, bahagi tayo ng simbahan. At sa simbahan, mga kapatid, bilang pagtitipon natin, dito natin ipinagdiriwang ang Misteryo Pascual ni Cristo. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng sakramento. Alam niyo, mga kapatid, may isang protestante na intellectual ang nagsabi, I am a Protestant, but I admire the Catholic Church. Bakit? Because only the Catholic Church captures the five senses of the human person. Ano ba yung five senses natin? Sense of sight, sense of hearing, sense of taste, smell, and touch. Di ba? Tayo lang, sabi niya, sense of sight. Yung mga signs and symbols. Liturgical environment. The crucifix. Yung mga sakramento natin, may tinatawag na mga mater, yung mga bagay na nagpe-perceive ng senses. Yung tubig, yung binyag, ibinubuhos sa pamagitan ng tubig. Kita natin na yung tubig, habang tumatali sa ulo, alam natin, ay, nagdidinis. Yung krisma, pag pinapahid sa ulo, at sinasabi, nakikita natin, lumulupok ang Espiritu Santo. Ang osya, kapag kakagabi natin, the body of Christ, kita natin, katawan ni Kristo. So the sense of sight, the sense of smell, insenso. Di ba? Kapag tayo isa sa yung insenso, naamoy natin. Pag naamoy natin insenso, ay, amoy langit. Sense of touch, nahihipo natin. Nahihipo natin ang crucifix, nahihipo natin ang mga sa sakramento. Sense of hearing, the proclamation of the word. Ano sabi ni St. Paul sa letter to the Romans? Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nakakamit sa pamagitan ng pakikinig. Kaya naman sabi niya, the Catholic Church is amazing. Why? Because it captures the five senses of the Bible.
the human person. At tayo, di ba, sabi natin sa philosophy, no? Paano tayo nagkakaroon ng full knowledge? Kinakailangan dumaan sa mga senses. Kinakailangan dumaan sa mga senses. At alam niyo, tayo mga tao, meron tayong capacity na kapag yung isang sense natin ay mahina, yung isa lumalakas. Tingnan niyo yung mga bulan. Kapag sila hindi sila nakakita, pero yung kanilang tenga, lumalakas. Para yung isang palina sa akin, sa kwento. Chismosa talaga. Lagi ako pupunta sa tabi ng bintana, sa tabi ng karsada, pag may dumadaan. Kasama siya. Bakit siya kasama? Aba, ay makatapos sa mga Diyos, nabulang. Sabi ko, nakala niya, pipigilan mo. Nakatirin mo talaga siya. Nakita niyo? So, ganun ang tao. That is the beauty of the sacraments. The sacraments capture the senses, the human senses. Kung kaya nga, sa pamagitan ng mga sakramento, napamanasan natin ang grasya. Sabi nga, what is the definition of sacrament? Sacrament is making visible the invisible reality. Paano malalaman ay ipinatawad ng Diyos? Ito nga yung isang maganda sa may isa akong kamag-anak na nag-born again. Ang sabi ko sa kanya, paano mo nalaman na pinatawad ng Diyos? Basta feeling ko, pinatawad ng Diyos. Paano nalaman? Kasi sabi ko, Lord, patawad. Pinatawad naman ng Diyos. Sabi, sure ka? Sa kumpisay, paano nalaman pinatawad ng Diyos? When you hear, and I absolve you from your sins in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam mo, naging pinatawad. Hindi mag-assume ka lang, assuming na pinatawad ako ng Diyos. Yung mga makasalanan ng panahon ni Jesus, no, sabi na, ay, nakita mo sa Jesus, pinatawad na. Hindi. They have to wait for Jesus to say, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. And that gave them the assurance na sila pinatawad na. At ganoon mga kapatid, nagagana ang sakramento. Kaya ng mga kapatid, huwag natin iisipin ang sakramento ay isa lamang celebration. Sacraments are the continuation of the salvation of Jesus. These are events, salvific events. Yan ang ibig sabihin ng mga sakramento. At dahil ng mga sakramento, mga kapatid, ay nagpapakilala sa atin ang plano ng Diyos, kinakailangan ng mga sakramento ay nakaugat sa banal na kasulatan. Nakaugat sa banal na kasulatan. Hindi pwedeng magkaroon ng isang sakramento na hindi nakaugat sa banal na kasulatan. Halimbawa, binyag. Sasabihin, ba't ba nagbibinyag? Iniutos pa ni Jesus na magbinyag. Basahin mo ang Biblia at makikita mo that in the last chapter of Matthew, sasabihin, kumayo kayo at binyagan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So makikita natin yung kaugnayan ng binyag sa banal na kasulatan. Yung pong Eucharistia, yung pong paano natin nalaman na hindi katawan ni Kristo, puntahan natin ang Biblia. Sabi ni Kristo, tanggapin niyo lahat ito at ito ang aking katawan. Si Kristo mismo nagsabi, ito ang aking katawan. Hindi sinabi na, kunyari, ito yung aking katawan, or i-assume nyo na ito ang aking katawan. Hindi. Ito ang aking katawan. Kaya nga naniniwala tayo. Bakit? Kasi sabi ng Bible. Kaya natin ninyo mga kapatid, sa pagdiriwang ng mga sakramento, hindi pwedeng hindi babasahin ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat ito, ang nagsasabi ng mga sakramento, ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi mo ganda. When we speak of the sacraments, we have to be familiar with the Word of God. Bakit? Sapagkat sa pagtanggap natin sa sakramento,
kinakailangan dalhin tayo dito sa salita ng Diyos. Bininyagan ka, hindi dapat pag-aralan mo sa salita ng Diyos. Tinumbilan ka, anong trabaho ng tumpil na tinumbilan? Tagapagpahayag ng mabuting balita ng Kristo. Ngayon, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ito ipapahayag mo. Di ba? Kung ikaw ay tumatanggap ng komunyon, tumatanggap ka ng misa sa Eucharistia, dapat alam mo ang salita ng Diyos. Kaya nga minsan, di ba, nagbeto ko sa inyo yung ako'y gumalaw sa isang bahay. At sabi, Mother, may papakita ko sa iyo, may papakita ko sa iyo. Ano yun? Tingnan ko ang Bible. Oh, gandang Bible yun. Bago-bago pa, may plastic pa. Oh. Kailan, bago mo ba yan? Abay, hindi mo pa. Yan, may papakita sa pagyayabang ko sa iyo. Bakit? Abay, yan mo yan. Binatanggap ko, ako yung kursilyo. O, ikaw naman ang kursilyo. 1976. Sabi na ba, hindi pa ako tama nun? Ba't bago ko yung Biblia? Hindi binabasa. Display. At meron pa, sabi ko, hindi nga ako nawala ng ilaw. Yung gusto dati yung kulay-kulay na ilaw na may dragon. Ang Bible hindi po display. Ang Bible ay salita ng Diyos. Gusto niyo ba makita ko yung Bible? Itong Bible ko. Yan ang Bible ko. Itong aking kapartner sa Bible. Ito nyo kalinis ang aking Bible. Yan. Bakit ba't mo sinusulatan ng Bible? Hindi ba yan ay salita ng Diyos? Oo, salita ng Diyos yan. Pero, ibig sabihin niya, pag madami ang Bible, pinabasa ang Bible. Di ba? May mga notes pa ako. Kaya pag ako'y namatay, ito ang aking relic. Ito ang aking relic. Kaya nga, mga kapatid, yan ang dapat na mag-itsura ng mga Bible natin. Hindi dahil sa magdodroy ka talaga ang ginagawa, kundi dahil may nabasa ka at gusto mo nakasabay sa iyo, hindi ka mapupunta sa impyerno kapag inuwinan mo ang Bible. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Mas mapupunta ka sa impyerno kapag hindi binasa ang Bible. Kaya sulatan nyo na, mura lang ito, wala pa itong 20 pesos sa National Bookstore. Ha? Ang stamp yung ginagamit so tumatagos siya. Ito kasi parang wax. Kaya ito ginagamit. Hindi siya lumalabas, kaya tumatagos. Okay, ito na rin sa tsaka. Ngayon, sabi natin, ngayon, tumating si Jesus, natin na si Bahan, gawin yung pangkin, interviewing last judgment. Alam niyo mga kapatid, ang dami natatakot sila sa judgment. Siguro alam niyo yung balita ngayon sa Surigao, yung bayanihan, yung sasabihin pa sila sa sitio Kapihan. Kasi ang kanilang paniniwala ay lulubog daw ang mundo at sitio Kapihan ang daw ating ginagawa. Ganon katakot. At hindi naman that's not new. Kung dinina natin ang kasaysayan, ang mga balita, di ba? Di ba sa Japan, meron nangyari mo na ipinagbentang lingkan ng mga ari-arian, nagtuloy sila sa isang kuweba, at sabi, magsimugunaw na ang mundo. Nung hindi magunaw ang ginawa, nagmas-suicide sila. Kasi napahiya. Ngayon, ang tanong sa akin, ako, kung ang huling paghukom at si Jesus, ang Panginoon ay muling dadating, bakit tayo matatakot? Matatakot naman tayo kung hindi natin alam kung ano nga bang mangyayari. Kasi malaman kung ano mangyayari sa katapusan, sa paghukom. Dito, sinabi lang. Basahin yung Matthew 25. Ang sabi doon, darating ang Panginoon na tulad ng isang hukom kasama ng kanyang mga anghel. At ang mga tao ay hahatingin niya, ang mga mabubuti sa kanan na parang mga tupa, at ang mga masasamay sa kaliwa na parang mga kambing. At sasabihin sa mga mabubuti, pumasok kayo sa kanyang inihanda ng aking Ama. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y niyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y niyong pinainom. Yun ang mangyayari, pinating na muling pag-ukom. So hindi tayo dapat matakot. Bakit? Alam na natin kung ano ang mangyayari. Sinabi na ng Diyos, hindi yung paghukom. Ang paghukom ay hindi pagpunta mo doon, magugulat ka, bulaga. Hindi. Sinabi na sa atin ni Jesus.
sinabi niya sa atin ni Jesus. Kaya nga, kahit anong oras dumating ang pagbuko, hindi tayo dapat natatakot. Sapagkat sinabi niya sa atin ni Jesus na may langit. Sinabi niya ni Jesus na may bagong langit at may bagong lupa. Dadating yan. Hindi natin alam kung kailan. Pero darating yan. At ang alam lang natin, ang mga mabubuti pupunta sa langit, ang mga masasama pupunta sa kapahamakan, sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, ganito kahalaga ang Biblia. The Bible in God's time of salvation. Kaya, nung din sa ating parokya, ito lang po yung ating magiging plano, magiging activity. Kasi, hindi mo kasi una, di ba tayo naging director ng Bible Apostolic? Isa sa mga nakakalungkot tayo sa parokya ko ng Bible Study. So, ngayon po, dahil ito po yung ating sisimulan ngayon, so magkakaroon tayo. Paplanuhin po natin ang Bible Study. So, ang gagawin po na natin, no, maganda yung kasi sabi ko kasi nagulong ko yung gulong ni Brother Darwin na para po mag-head ng Bible Apostolic, ng Bible Ministry. And ang gagawin natin, bago tayo dumating dun sa tinatawag nating Bible sharing, yung liturgical Bible study, ang gagawin muna natin, aalamin muna natin ang Biblia. Kasi mahirap ang Bible sharing kung sasabihin ko sa inyo, okay, buksan ninyo yung Bible sa unang aklat ng mga hari, chapter 3. Doon din sa nagkakaroon. Saan ba dito yun? Saan ba dito yun? Saan ba dito yun? Wala. So dapat maging pamilyar muna tayo sa Bible. Kasi introduction, halimbawa, ito. Sample. Binuksan ko sa Proverbs. Proverbs yan ha? Proverbs chapter 1. Kapag sinabi ko sa inyo, buksan ninyo sa Isaías. Anong buklat? Paganito? Mula kanan, pakaliwa, o kaliwa, pakanan? Kanan, pakaliwa, o kaliwa, pakanan? Sagot. Sino mga sagot? Galing ni John. Ano, kanan, pakaliwa, o kaliwa, pakanan? Ay, hindi dyan kanan, pakaliwa. Baliktad. Kaliwa, pakanan. Ayun. Dito, yan, kasi. Yan. Ayun. Kaliwa, pakanan. Kasi ang Isaías is after, nandun siya, ang Isaías kasi ay sa prophetic. So, ang ayusan kasi ng Biblia, historical, yung first 5 books, historical books, wisdom books, yung mga katunglat na katungan, ng Salmo, Kabigahan, tapos ulit propeta. Halimbawa nito. Bubuksan ko sa ano ha? Genesis chapter 1. Una lang. Genesis chapter 1. Una. Ang buklat ko ay, ang aking pupuntahan ay Mateo. Ano, kaliwa makanan o kanan makaliwa? Pakaliwa. Pakaliwa. Pag ito hindi niyo pa nasagot. Kanan pakaliwa. Kaliwa. Hindi baliktad. Kanan. Pakanan. Galing! Hindi mo makakatagot. Genesis na yan eh. Ang gagaling yung praktikano mo. Ayun. At least alam natin, di ba? Para pag halimbawa, dumating na yung time natin, dumating na yung time na sabihin natin na, o sige, pag-aral natin na mag-Biblean tayo. O sabihin nyo, Father, ano po bang libro? O buksan nyo sa Mateo. Isang buklat lang yun, kahit nakatingin. Ayun, Mateo nga. Kaya, yun ang una natin gagawin. We will familiarize ourselves with the Bible. Para malaman natin, halimbawa ito, sasabihin na sekta. Hindi kami maniniwala kapag hindi nakasulat sa Bible yung mga sinasabi. Halimbawa, sasabihin ng iba, yung pang Holy Trinity, nasa Bible ba yun?
Wala yun sa Bible. Ba't kayo naniniwala? Oh, yung bang sacrament, yung ba yun sa Bible? Wala sa Bible. Ba't kayo naniniwala? Kaya kami, hindi kami naniniwala dyan. Yung purgatory, nasa Bible ba yun? Wala. O, ba't kayo naniniwala? Masasabi, ay, oo. Wala ka alam eh. Oo nga, wala nga. Ba't ka mga naniniwala? Oo. Ito tanongin nyo. Yung bang Bible, nasa Bible? Ang Bible, ang Bible, as the Word of God, is not written in the Bible. Hindi yan nakasulat sa Biblia. Eh, ba't maniniwala ka? Yun ang balik sa kanila. Natandaan natin that this book was called the Bible because of a pope. Isang Santo Papa ang nagsabi. Father, sino po yun? Saan ako sasabihin ko ng Bible study? Para umalig kayo. Sabi ko sa inyo, hindi nyo sasabihin. Para ganito umalig. Diba? This book is called the Bible because the people called him as the Bible. Diba? Kaya, mga kapatid, ito yung kahalagahan ng ating Bible study. At sabi ko nga, napakaganda kasi si Brother Carvin ang aking ginuha. Bakit? Kasi meron siyang isang ginawa. Ano yung ginawa niya? Bagitin ko na. Yung ginawa niya ganito. Nakita niya na mga mag-anak nagtitipon-tipon pag kumakain. Kaya nasa halip na pag-usapan ninyo sa inyong pagkain, yung bahay, sa halip na yung mga anak yung pinapagalitan nyo habang kumakain, o wala ganun. Kapag di ka kumakain, paano makakain? Ano pinapagalitan nyo habang kumakain? Ang salita ng Diyos, meron siyang guide na sa habang kumakain, pwede nyo presyonan yung salita ng Diyos. And that will be part of our Bible program. So dito sa parokya, magkakaroon tayo ng yung Bible study, pero pag pumili nyo, meron tayong buong baon. No? Pwede sabihin ka dito, ako tayo kumakain. O, ito yung guide. Ito yung gamitin natin. Ang diwa, yung habag, nagiging kapagdiwaan. Hindi lamang kapagkainan, nagiging kapagdiwaan. Yung kainan, at saka yung diwa, at saka ng Diyos, at sasalusan. Kaya nga, mga kapatid, itong ginagawa natin ito, yung patikim lang. Ito yung pasimula lang. Kaya nga, sana sa mga susunod na mga araw, pag-usapan namin sa PPC, i-plan namin kung kailan maging Bible study natin. Sana ay, maging active ko. Sabi niya, Father, ang isa sa pinakamaganda pag tayo Bible study, magdala kayo ng Bible. Father, ng Bible. Ako, any Bible, basta Catholic Bible. No? Pwede ko hindi magandang balita Biblia. Maganda yun. Ito yung ginagay ko Bible. Ang banal na Biblia, ni Monsignor Abriol. Kasi mas gusto ko yung Tagalog nito. No? At kung halimbawa, meron mong bagong labas ng Bible, yung The Pinoy Bible. Ano yung The Pinoy Bible na yun? Nakalagay doon yun. At si Jesus ay nagpunta sa Galilee. No? At pagdating doon, Siya nag-preach. Ha? Siya nag-preach. Siya nag-preach ng gospel. Tungkol sa heaven. Ganun translation. Eh kayo, kung gusto nyo gamitin ng heaven. Basta sa akin, may Bible na yan. Meron yun At si Jesus ay pinagtripan. At si Jesus ay pinagtripan ng mga sundalo. Pinagtripan. Kung yun gusto nyo, okay. Basta may hawak yung Bible. Pagdadating ng ating Bible study. So, yun mga kapatid, ito yung ating And sabi ko nga, the study of the Word of God is very essential.
Especially dito sa mga ministry na may ugnayan sa salita ng Diyos. Halimbawa, mga lectors, nakalagay sa inyong Bibles na kayo ay dapat nag-aaral ng Biblia. O, kung hindi ka nag-aaral ng Biblia, gagawin, pupunta ka lang sa mga magbabasa. Hindi mo alam yung binabasa mo. Di ba? May nakalagay dun sa may nakalagay dun sa Facebook, ano yung mga palabras na peligro, yung mga dangerous word sa Biblia. Di ba? At nagaling si Hari Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Di ba? Yung ganyan masalita, di ba? Ano yung namin sa Facebook yun, di ba? Check naman mo yung kwento niya. Ano nangyari? Ano kwento niya? Ano nangyari? Sa pasyon na naman. Ano ang kwento mo dyan, Tang? Ang kanya daw Bible. Anong Bible mo? Blue Book. Blue Book yung kay Padre Gomez sa Senatel. Hindi yung Bible. Blue Book daw eh. Oh, meron pang isa yung, di ba, napanood niyo ba sa Facebook yung yung nagbasa. In the beginning, ang hindi mabago. Di ba? So, hindi ka pwede na kakayo mo lang doon naman mga sa hindi mo kilala sa kanang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po yung ating panawagan sa inyo. No? Bilang parokya, tayo po ay gawin po natin kung Bible study na yan. Alam nyo, mga kapatid, when you start studying the Bible, you will fall in love with the Bible. Ako nung nag-aaral sa philosophy, ang gusto ko dati, sana pag ako naging pare, at maging dalubhasa ako sa liturgy. Kasi ganyan sa mga liturgy mga kapatid. Abay, yung pagkakaroon kong Biblia ay napakaganda. Kaya nga yung aking pastoral, Bible talaga ang aking ginawa. Kasi napakaganda ng Bible. Ang dami mong makikita doon. Halimbawa yung aking reflection kahapon. Di ba, kahapon ay Feast Day St. Michael? Sabi, ano ibig sabihin ng pangalan ng St. Michael? Michael. Who is like God? Sino ang katulad ng Diyos? At yun ang pangalan ni Michael na siyang tumalo saan? Sabi doon sa Book of Revelation, sa ancient serpent. Sa ancient serpent. Ngayon, sabi mo, kung hindi mo alam ang Bible, sabi, ano ngayon? Kung Michael ang pangalan niya. Ano ngayon kung siya nakikipaglang? Hindi natin alam. Pagbabago pala natin yung Genesis chapter 3. Makikita natin na ang kung ano yung naging reason ng pagkahulog ng ating mga magulang sa kasalanan. Ano sabi ng Diyan? Ano sabi ng ahas? Di ba dito sa Revelation, ancient serpent, ahas. Pagdating sa Genesis chapter 3, makikita mo yung ahas. Kinausap si Eva at si Adan. Kainin niyo to. Kainin niyo ito. Sabi ng Panginoon, huwag namin kainin dahil mamamatay kayo. Hindi kayo mamamatay. Anong sabi ng demonyo? Dahil you will become like God. Magiging katulad kayo ng Diyos. Dahil doon, nakasala. O sino ang tumalo? Mikael. Sino ang katulad ng Diyos? Wala. Sino ang kumulayan? So kung alam natin ang Biblia, nakikita natin yun pala yun. Diba? Alam mo na ngayon kung ano yung pagkakadugsong-dugsong ng mga Biblia? O, kayo mga katikista, yung mga LCM, sino pa? Yung sa prophetic ministry, yung Bible Apostle, siyempre lahat tayo. Lahat tayo. Alam natin yung Bible. Kaya nga, I encourage everyone na makibahagi po dito sa ating gagawin na Bible study. Okay? So, katulad ko ng aking nabanggit, napahaba ang aking ko. Pero, papasalamat po tayo sa bawat isa na dumalo dito sa ating Parish Bible Assembly. At sana po, ito pong ating ginawa na programa ay nakapagtingin sa atin na mas malawak na pag-unawa at pagtingin sa banal ng sulatan.
sana sa mga susunod na araw, when we announce na we will have our marriage Bible study, sana po ay makibahagi kayo. No? At pagkatapos na, sabi nga ni Brother Darwin, hindi nung natatapos dun sa mga assembly natin. No? When you learn, you will go out. And that is this chapter. That is chapter 2. No? Kaya nga, ang ganda ng ginawa ang gagawin natin, may Bible study tayo, and then Brother Darwin will share yung guide para pag-uwi nyo, hapunan, tanghalian, pero may guide, usapan ninyo. No? Ito yung salta ng Diyos, ito yung mga yung pagninilay. May kwento pa yan, no? May joke pa yan. No? May joke pa. Para ang kainan ay masaya. No? Masaya din sa kainan masaya. So, meron po bang tanong o clarification dito sa ating dito ba yun? Doon na ako sa kanan, bakit mayroong voting sa MP? Ano ba yung connection? Yung voting is the Old Testament and then is the New Testament. Connected po yun. Sapagkat kung titingnan natin, sabi ko nga, the sacraments are rooted in the Word of God. No? Sasabihin nyo, Father, paano mo namin maunawaan yung binyag sa lumang tipan? The first thing na dapat maunawaan natin doon, bakit ba may binyag? Patawad ang kasalanan ng original. Nasaan ba natin makikita yung pagpasok ng kasalanan sa lumang tipan? No? Kaya nga sabi ni Agustin, sa lumang tipan, ang bagong tipan ay natutubli. At sa bagong tipan, ang lumang tipan ay nagkakaroon ng kaganapan. In the Old Testament is hidden. And the New Testament is hidden in the Old Testament. And the Old Testament is fulfilled in the New Testament. Kaya nga, ito Fred, at sa lahat, ito yung kahalagahan. The Old Testament and the New Testament, this is the Word of God. And the sacraments are rooted in the Word of God. Old and New Testament. Ano po? Hindi yung nalimutan niya niya pala gusto sa tuloy. Ano po dito? Yung ginagawa ko sa ilan, actually hindi mo Bible study yan, kundi BBC. So, ang thinking lang ng mga tao lang, parang Bible study ginagawa. So, paano bang makukonvert yung BBC sa Bible study? So, ganun po. Maganda po yan. So, kaya lang po ngayon, sisimulan natin itong ating Bible Apostolate. Sa ating parokya, we will provide you with a system. Ipoprovide natin kayo. Una, ikinala ng Biblia at paraan ng pag-aaral ng Biblia. Ngayon, matapos natin mapag-aralan, malaman ng pag-aaral ng Biblia, yun ang ibababa natin sa mga communities. Halimbawa, pag nagbibigay ng mga lay ministers, gamitin niyo yung sistema na bibigay natin sa inyo as way of Bible study. Pag ang mga lay minister nagpunta sa ilan, para magtulong sa mga tao doon, yun ang gagawin natin. So, immediately, hindi lang siya kasi minsan po, kapag butik na pag meron tayong maling ginagawa kapag Bible study, Bible sharing. Alam niyo kung ano? Pag Bible sharing, papasahin, ang buting balita ng Panginoon. Kung mag-share ka, ay yung pong aking asawa ay lasenggo. Yung pong aking anak ay napakatigas ng ulo. No? Parang nangyayari, ang ikinagkwento ko na, ay yung ano, kaya marami natin sa Bible study. Bakit? May bago. May bagong chika. No? Kaya yun mga kapatid, ang minsan, Bible study is not telling your problems to other people. Kaya nga nangyayari minsan sa Bible study, nawawala ang salta ng Diyos at yung salta mo ang natitira. Tingnan ninyo sa mga Bible study, ang natatandaan yung kwento na, walang asawa na hindi kasi walang asawa na sa Bible study. Yun ang nangyayari. Nawawala ang salta ng Diyos. Nawawala. At yung pinagdahilan, kung bakit yung iba, hindi nang maatin. Bakit? Mapipilitan akong ikwento ang aking pamilya. At tingnan ninyo ang isa pa yung danger yan. One becomes self-righteous. Bakit naging self-righteous? Yung asawa ko, babaero. Yung anak ko, matigas ang ulo. Sabi na sila, ganyan. Matanong, ikaw, ano ka? Diba? Siyempre, hindi mo sasabihin kung ano ka. Kwento mo yun, ikaw, di ba? Diba? Kaya nga mga kapatid, ito na isang dahilan.
Yun yung nakikita namin minsan sa ating mga Bible study. Na hindi si Jesus ang naging sentro, kundi naging sentro yung ating sarili. And I don't blame you for that. Bakit? Because we do not have the system. Wala kayong method. Paano ba yung pag-share? Diba? Kasi kapag ang pag-share natin ay based on emotion, based on our bad experience, sayang ang salita ng Diyos. Sayang ang salita ng Diyos. Kaya dito, friend, maglalagay po tayo ng sistema para at least makita si Kristo at hindi yung share. Okay? Meron ba pong clarification? Brother? Baka magandang naka-FB live. Naka-FB live? Recorded. Pwedeng balikan. Pag-iisipan po natin yan. Pero, posible po yan. No? Kasi nga ay, yung iba rin ay, kasi ngayon, nag-meeting po kasi kami. Ang sabi, may ilang diocese ang sige, pinaalis na yung FB live yung sa misa. Kasi, parang naging tendency, naging tamad na yung tao. Hindi nagsisipin. Kaya, brother, hanap tayo yung balance sa ano ba natin ngayon. Halimbawa ay i-avail ng gagawin available online, pero hindi siya yung for general consumption. No? Kasi baka yung iba, hindi na umattend. Kaya sa dahil sa Pabulon, pinagbawal mo mismo ang live stream. Kasi sabi, nagpulos ng United Nations na wala ng pandemya. Tapos sa mga tao ay lahat yan, napupuntahan sa mall, napupuntahan sa sinihan, napupuntahan sa abroad. Pero sa simbahan, hindi ko makapunta. Kasi sabihin ko, online. Diba? Kaya, hanap ko na ng balance, babalansan natin. Pero maganda po yung suggestion for wider audience, wider participation. Thank you po, brother. Sino pa po? Yan, gusto sa mga taga-pakiling, matatalino. Wala nagtatanong. Hindi tatanong eh. Matatalino kayo lang, gano'n? Ay, what? Sabado lang po ba? Ha? Yung mga susunod Saturday only. Yan po namin kasi mostly pag Saturday kasi puno ng mga anticipated masses, tapos yung ibang araw ay so hahanap po kami ng pero Friday yung natin ang ating target. Pero titingnan po natin. Siguro bago tayo mag-fix, na tayo, magpapilot. Magpapilot muna tayo para makita natin kung alin nga ba yung Biyernes alas 10 ng gabi, di ba? So, wala na magpapasok nun eh. Then, kasi hanap tayo ng hanap tayo ng araw, pwede kong masakot ng hapon, o ano. So, basta ganun po yung aking gagawin. Ang akin lang po talagang request sa inyo ay maging active tayo. Kasi alam nyo, once you have the taste of the Word of God, hahanap-hanapin ninyo ang salita ng Diyos. I'm sure of that. Maniwala kayo. Kaya, yun po yung ating yun po yung ating. So, hanap tayo pag-aamin natin na kasi, tulad doon, bakit nagkaroon ng pagbabago sa schedule ng misa? Dati, di ba, misa ito hapon. Inilipat ko ng umaga. Bakit? Kasi paghapon, walang sisipat. Napaka-traffic din yan sa ating sa pakiling. Yung i-amin ng misa, pagdating mo, kung hindi tapos yun, hindi ka makapag-umun yun dahil may takot mo. Di ba? Kaya, yun po yung ating gagawin. And ang ating pong idea talaga is to multiply multipliers. Ano yung multipliers? When you have that taste of the Word of God, you yourselves will become facilitators ng Bible study. So hindi lang po nakatipindi sa akin, kay Brother Darwin, o sa ibang mga kundi kayo mismo dahil kilala nyo ang salita ng Diyos, kilala ni Jesus. So you will have the capacity to become proclaimers of the Word. Yun po yung ating pagkakita. Tanong ulit. Brother. Recommended nyo po yung Bible apps. I recommend Bible apps. Actually, brother, recommend Bible apps.
sa mga susunod. Oo. Okay lang po. Hindi, kasi Bible app. Ang aking Bible app ay nasa dito. Kasi lahat, yung commentary, nandito rin. Kasi minsan, no, yung, halimbawa, itong aking Bible app, itong Olive Tree, nandito lahat ng Bible, English, Greek, Hebrew, mga commentaries, nandito lahat. Kasi pag ako nagkakamit ng pamilya, ito ang aming ginagamit. Lalo ng Olive Tree ang Olive Tree app. Ha? Olive Tree, Bible app. Bible study. Ha? You can choose Catholic Bibles. Yung American, yung may standard. Tapos nandito rin yung ano, minsan nakita ko ni AJ, nagbabasa ako sa akin ni AJ. Naintindihan niyo yan? Kaya ako pinabasa. Sabi, naintindihan ko yan. So, ito po yung aking ano, handy. So, ito yung dadala nito. Ito yung dadala nito. Kaya ko tingin na yan. Ang gawa na kung ano, hanapin Bible app, Olive Tree. Words, maraming pang iba. Okay, yan. Isang folder ko sa cellphone, full Bible. Yung audiobook, ba isang... Kaso ang mga available na audiobook ay ano, mga sa Protestants. Yung Jets, halimbawa, may magbabasa. Pakikinggan mo lang. Babasahin sa iyo yung Bible. Tapos sa akin doon ano, basta Bible, maging familiar kayo, hindi naman. No? Tapos meron din akong guide, read the Bible in 1 year. Kung gusto ko. Kung may spend mga 10 to 15 minutes, mababasa ng Biblia ng buong taon. Okay? Okay, so, makita. Tanong? Ayun, si Brother Pino Fred. Yung the whole Bible, hindi salvation. Pwede bang magbasa ng Revelation na hindi nagbabasa yun? Pwede po. Kasi hindi pa nga nang mababasa sa Bible. Tulad nito. Dito sa ating Bible study, I will ask you to read the overview of the Bible. Pag magbabasa tayo ng Biblia, sasabihin mo, napakadami, 72 books. Papasahin mo namin yun. Paano na magagawa yun? Ay, hindi na ako. Ang babasahin mo lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 books, and you will have the whole history of the Bible. 14 books. Hindi, ang gagawin ko ito, isa-set ko pa ito ng day 1, day 2, day 3. Secret. Ibibigyan ko kayo. I-ayos ko lang po ng i-ayos ko lang po. Kasi ang nakalagay dito, yun ng reference. Ang gagawin ko para maging useful, hahatian-hiyan ko per day. Para ba, sa isang linggo ito, hindi babasahin nyo. Para at least, gusto nyo basahin mo, okay din. Pero at least, para suggestion, read this in, 2 weeks. So may nakalagay ito, hindi babasahin mo for day 1, day 2, day 3, day 4. Para ano? Okay? Brother. Father, ano? Tatanong ko lang po kung okay ba sa inyo na yung ratings, yung buong ratings naka-flash pag isa. Kasi minsan hindi man Alam niyo, mga kapatid, yun po yung isang with the emergence of yung audiovisual, ang ginagawa ay binabasa. Yung nakalagay ko dito, yung ratings. Pero the basic principle in the church kasi is the Word of God is proclaimed, is not read. So sabihin, yun ay ipinapahayag, hindi tayo sama-sama nagbabasa. Kaya nga, pag nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya hinahamon sa mga lectors, ayusin ninyo yung pagbabasa. Kasi nagpo-proclaim kayo ng salita ng Diyos. No, kapag mali-mali yung proclamation, mali yung matatanggap. Kaya ano doon, ang may nagsabi doon, bakit hindi mo natin ilagay doon sa projector? No, yung salita ng Diyos, katulad po yung napapanood namin sa TV. Yung po sa TV kasi ginagawa yun, kasi yun pong mga nanonood, yung kasi
TV masses, those are intended for the sick, yung mga hindi makapunta sa simbahan. So kung kay bingi, so naggumagamit na o ng visual aid para mabasa niyo yung sa canvas. Ang ano dito is, ako personally hindi ako sang-ayon na yung word, yung reading sa itihan. Bakit? Bakit hindi na maintindihan? Kasi hindi ko magandang speaker, ito, maraming reason, ito pinagit mo ka, nagigit sa likod. Pero ano ba dapat na ginagawa? Before you go to Mass, yan po rin yung word. Yun eh. Bakit hindi namin alam? You have your Bible, di ba may mga Bible guides na pinaka-distribute? Alam niyo yun, kapag kasi ginawa natin, ako, sorry for the term, tingnan ninyo rin sa atin, ako nila, hindi mo nagpapagamit ng misalet. Bakit? Kasi ang misalet, ikaw ang taman. Ikaw ang taman mo. Kayo, ang pagkain nyo, gusto nyo lagi ng dilata? Hindi. Gusto nyo yung pagkain nyo, niluluto nyo. Ang problema sa atin, nasanay na tayo sa misalet. Nung namunod kasi sa parokya, sabi ng pare, aalis ang misalet. Ang unang nagalit, unang sumumama yung mga lektor. Bakit? Maghahanap ako. Hindi. Nawalan sila ng fundraising. Ay. Select ko. Nagtitinda sila ng misalet, magpipagdo sila. Kaya lang sila misalet, sumamalog na mawalan sila ng pondo. Yung pagpapahingsan namin Diyos, kinakailangan i-bed ka ng 5 pesos at pagkatapos nun, makikita mo misalet, palakat sa luman. Makikita mo, nagkalat ang mga misalet. Isang tayo mission eh. Kaya ako, inalis ng misalet because ayaw ko masalauna ang salita ng Diyos. Sino sa atin mo kumpel ng misalet? Wala. Pagkatapos natin, misalet, makikita mo, nakalagay doon sa collection basket. Nakalagay na parang pangsapin. Hindi ganun ang misalet. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pinapahalaga. Kaya ako, kung sasabihin niyo na sana, pag may binabasa ko, ako, ang aking suggestion, you read the word of God before you go to the church. Kung sasabihin niyo, may internet naman, nakakagugol nga tayo maraming lakas sa Facebook. Diba? Siguro, siya yung tama. Nag-Facebook ka, diba? Anong pangalan sa Facebook? Wala ka na na? Hindi makatawag sa akin boyfriend. Ah? Ano na? Nasira ang cellphone kaya hindi makatawag sa Hindi boyfriend. mo ka, baka mangingin sa akin. Yun talaga lang ako. Mas maganda kasi, part ng spiritual preparation here for the Mass, that you read the Word before you go to the church. Salamat sa mga questions. Meron pa po. Talaga matatali yung aking pumabya. Sige, Tita Baby. Saan po ba maganda magsimula? Sa Genesis o yung, ako yung 4 Evangelista? For Evangelist. Opo. Ngayon, yun po yun. Sa akin po, maganda na basahin natin ang Bible. Pero, ang ano nga doon, depende yun sa ano yun. Kasi kung ang iyong, halimbawa, maganda kung from cover to cover. Cover to cover. Maganda yun. Pero may mga pagkakataon kasi, kaya nga po yung sabi ko, yung bibig sa itong reading guide, those are, yun yung skeleton. Para makita mo lang yung overview, at para ma-supply mo yan, babasahin mo yung Bible, hindi na naman libro. Ibang libro sa Bible. So, ang ano ko sa inyo, sa Bible study natin, gagawin natin, bibigyan ko kayo ng guide. O, ito basahin ng Genesis. Ilang chapter lang sa Genesis, ilang chapter sa Exodus. Tapos may hindi kayo babasahin ng natin. So, ngayon gagawin nyo, para makatawaan nyo itong, halimbawa, yung panahon ni Moises, yung kay Moises. Basahin nyo yung ibang libro. Halimbawa, yung book of Numbers, Leviticus, Deuteronomy, yun. Para magkaroon ka lang ng overview. So, bibigyan ko kayo ng Bible guide. At sabi ko, di ba sa homily, if you attend the Mass, no, every Sunday in 3 years, you read the whole Bible in 3 years. At lalo pa kung isisimba ka araw-araw.
Kasi you are reading the Bible, the whole Bible ng isang taon. Okay? Ganun kaganda ang salita ng Diyos. So yun po, bibigyan ko ng Bible guide. So basic yung munang basahin ninyo, and then to supply kung yung kulang, ay dito po babasahin ko yung mga. Okay? Okay, wala na. Sige po. So, ano yan? Ano yan? Bakit bibigyan niya lang siya ng Bible? Aba, yun po. Bibigyan siya yung aking Bible sa ano, yung blue book niya. Ang lubo. Sige pa na ito yun na, di ba? Sige, Father yun. Nandito po kami sa ano. Father, gawin niyo kay nanay nila. Ay kaya nga, ay kipa ng gobi yun. Iba yun sa hindi Bible yun. Bibigyan siya, papakita ko sa inyo. Oo, sige, sige, sige. Bakit bibigyan niyo po siya? Sige. Yan. O, closing, wala na lang. O, closing remark. Closing remarks pala. Bulanan tayo, bulanan. Wala po yung sa screen. Ayan. So, maraming salamat sa inyong dalawa po. Actually, schedule yung nakita ko sa CL sa busy na. So, nakita ko, isimulan na pala natin. Pero lang naalala, lang pala sinabi sa meeting na sa feast ni St. Jerome. Si St. Jerome, kilala naman mo namin si St. Jerome. Sino po ba sa St. Jerome? Yung ano. Si St. Jerome po ang pagkakasan ng Pope na mag-translate ng Bible. So, isa po siyang pari. So, from, kasi maraming Bible, di ba? Pinagsama-sama niya. Hanggang na-translate niya sa Latin. So, yung Greek to Latin, yan naman tayo ng official na Bible na revelations. At yan po ay kumbaga yung pinupay na books ay pinag-import yung nagkaroon ng deliberation sino mga books. Yung sasama, para magkaroon ng 72 books in the Bible. Kaya yung sinasabi ni Father na Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Judas Iscariot, ay hindi po sinama. Pero actually, yun po ay meron po ang violation mo ngayon. Kung sino magpapasa noon, baka po parang malis kayo. Kasi nung nasa ko po yun, parang nag-iiba yung mga kapatid. Sa totoo lang po, kasi ito binigyan na isang book na related to all sa Dead Sea Scrolls of Dead Sea Scrolls. Kasi nakita yung books na yun sa isang baka sa malapit sa Dead Sea. At nakuha yun. Ngayon, yung mga tao na nakakita nyo, siyempre, pinag-bilis nila. So marami pong tawag interpretation. At hanggang sa may isang babae, scholar, may scholar siya, inumpay niya at gumawa siya ng kwento. Napakalang yung kwento. Matatanggal kayo sa pangigibus na nung inumpay niya. Kahit ako talaga, Lord, tama ba ito?
Senate, sa mga susunod. Maganda na ma-escape natin ito. Sa tayo ay maging sapat para talaga na tayo na from yung multiplier ay yung pa. So, mula na Brother Erwin sa ating father, papunta sa atin, hindi tayo magsisimula ng bagong set doon sa ating nasa ating kami. Ito po. Kaya maraming salamat sa inyo. Dalawa siyempre po maraming salamat kay Father at sa ating Brother Erwin sa bibigay po na ganito magsisimula po na good morning. Actually, nabasa ko na lang yun. Hindi ko rin sasabihin na yun. Anyway, so, yun. Maraming salamat po sa inyong mga pagdalo. At sana po, ang ating inyong nito ay nakapag-bulot ng positif ng apoy sa ating mga nangis na pag-aralan, mahalin, sa buhay sa mga Diyos. Tumayo po. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon ito, aming ipon para aming po pagnilayan, aming Biblia, at mabagay ang iyong plano ng pagkulimas. Hindi ka ng Panginoon na aming ngayong sinulan ay nakakapag-paibayo ang aming nanagis na makakatuka sa iyong masalita. Tulungan kami Panginoon na mapaglabanan at mamandang na iyong pagkakami ng pagkakot sa amin. Minsan kami po ay pinakamatin ay ang aming isod na dami na pinagano. Sana lagi po namin kapatid Panginoon na lahat ng oras ay galing sa iyo at sa oras ay pinagkakaroon sa amin pinakailangan namin paglabanan ng aming oras para sa iyo. Itigaling sa iyo at para sa iyo. Kaya nga Panginoon sa aming pagsimulang ito na pagdating ng aming Parish Bible Assembly ay nawa po ay makapag-akit pa kami ng aming mga kapapagyan at aming mga pati para para pagkilayan sa buhay ng Diyos. Ang lahat nito ay kinig natin sa pamamagitan ng Kristo ang saktang nagkakapagtaro ng aming Panginoon ay lumang masalamat. Amen. Huwag natin sa anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Palayan ang lahat ng mga pagkain at pagkain ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.